Kapamilya, akala nyo ba ang superfood ay laging imported, nasa bote, o mamahaling supplement? Mali. Kasi minsan, nasa palengke lang, nasa probinsya, o nasa bakuran mo mismo. At isa sa pinaka-underrated na gulay na dapat mong kilalanin, sigarilyas. Hello kapamilya! Ako si Doc at ngayong araw, pag-uusapan natin ang gulay na simple ang itsura pero superhero sa nutrisyon, ang sigarilyas o winged bean. Bakit ito tinatawag na miracle bean? Ano ang mga benepisyo nito sa puso, bato at blood sugar? At paano mo ito lulutuin ng tama para maging mas masarap at mas ligtas sa kalusugan? Kung gusto mong matutunan kung paano ang isang murang gulay ay pwedeng maging pang world-class na superfood, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil kapamilya, baka ito na ang gulay na magbabago ng diet at kalusugan mo. Kaya't panoorin ang buong video dahil ilalahad ko kung bakit dapat mong isama sa dieta mo ang sigarilyas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, pindutin mo na ang buton upang una ka sa nakakaalam sa mga bagong uploads. Ano ang sigarilyas? Alam nyo ba ang sigarilyas ay hindi lang basta gulay? Isa itong uri ng legumes na natural na tumutubo sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas. At ang nakakatuwa dito, halos lahat ng bahagi niya ay pwedeng kainin. Bunga o pods na madalas nating nakikita sa palengke. Sangkap sa Bicol Express at pinakpet ng Ilocos. Dahon na pwedeng gawing gulay o isahog sa sabaw. Bulaklak na malambot at masarap ihalo sa ginisa. Ugat at buto na may kanikanyang gamit sa tradisyonal na lutuin. Ibig sabihin, walang sayang. Parang gulay na all-around player sa kusina. At hindi lang yan. Sa ibang bansa, tinatawag pa itong the miracle bean. Bakit? Kasi halos kasing kompleto ng protina ng karne, pero galing sa halaman. Imagine mo nakakakuha ka ng lakas at nutrisyon na parang kumain ng beef o chicken, pero mas magaan sa katawan at mas friendly sa kalikasan. Kung tutuusin, parang superhero si sigarilyas sa mundo ng gulay. Mayaman sa protina na tumutulong sa pagbuo ng muscles at nagbibigay ng enerhiya. Bukod dito, naglalaman ito ng mga bitamina at mineral na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at paglaban sa mga sakit. Kung ikaw ay nakakaramdam ng panghihina, baka ito na ang kasagutan. May fiber na tumutulong sa digestion para hindi ka constipated, kapamilya. Bukod dito, nakatutulong din ito sa pagpapababa ng cholesterol levels at nagbibigay ng maraming nutrisyon na kailangan ng ating katawan. May vitamins at minerals na panlaban sa sakit at pampalakas ng resistensya. Mahalaga ito sa ating diet dahil naglalaman ito ng mga antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng ating mga cells mula sa pinsala. Kaya kung naghahanap ka ng gulay na sulit, praktikal, at masustansya, kilalanin mo na si sigarilyas. Hindi lang siya pampalasa sa ginisang gulay, pwede siyang maging pangunahing bida sa healthy diet mo. Ka-GK, kumakain ka ba ng sigarilyas? Kung oo, i-type ang 1 at 0 kung hindi mo ito kilala. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood at isipin mo pa. Mura, madaling hanapin sa palengke at pwedeng itanim kahit sa bakuran. Kaya kung may espasyo ka sa bahay, bakit hindi mo subukan? Para kang may sariling superfood factory sa likod ng bahay. Bakit ito itinuturing na superfood? Narito kung bakit espesyal ang sigarilyas at bakit dapat mo na itong isama sa plato mo. Una, mataas sa plant protein. Alam nyo ba, halos kasing taas ng soybeans ang protina ng sigarilyas? At ang protina, yan ang building block ng ating katawan. Muscle repair. Kung mahilig kang mag-ehersisyo, ito ang tutulong mag-repair ng mga muscle fibers. Ang mga nutrients na matatagpuan sa sigarilyas, tulad ng protina at antioxidants, ay mahalaga para sa mabilis na recovery mula sa mga strenuous activities. Makakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang kalusugan ng mga kalamnan at sa pag-iwas sa injury. Immune system, para kang may dagdag na sundalo laban sa sakit, kaya't nakatutulong ito sa pagbuo ng mga selulang nagtatanggol sa katawan laban sa mga impeksyon at iba pang sakit. Ang mga sustansya at antioxidants na taglay nito ay nakapagpapalakas sa immune response na nagre-resulta sa mas malusog na sistema. At bonus pa, mas madaling tunawin kaysa karne. Ibig sabihin hindi mabigat sa tiyan, kaya hindi ka agad bloated o antukin pagkatapos kumain. Pangalawa, mayaman sa fiber. Kung fiber ang usapan, panalo rin si sigarilyas. Cholesterol.
nakakatulong itong pababain ang bad cholesterol, kaya mas protektado ang puso mo. Bukod dito, ang sigarilyas ay mayaman sa antioxidants na maaaring magbigay ng karagdagang proteksyon laban sa mga sakit sa puso at iba pang kondisyon. Regular na pagdagdag ng sigarilyas sa iyong diet ay makatutulong sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Blood sugar. Para sa mga nagbabantay ng diabetes, malaking tulong ito sa pagkontrol ng blood sugar. Ang mga sigarilyas ay mayaman sa fiber at antioxidants na tumutulong sa pagpapababa ng glucose levels sa dugo. Bukod dito, ang regular na pagkain ng sigarilyas ay maaaring magpahusay ng insulin sensitivity na mahalaga sa pamamahala ng diabetes, pagdumi. At syempre, regular na pagdumi, hindi glamorous pakinggan pero napakahalaga para sa kalusugan. Kapamilya, walang mas masarap sa feeling na light ang tiyan araw-araw. Ang pagkakaroon ng maayos na pagdumi ay nakatutulong hindi lamang sa ating pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa ating emosyonal na estado. Tiyaking may sapat na tamang pagkain tulad ng sigarilyas sa ating diet upang mapanatili ang tamang regularidad sa pagdumi. Pangatlo, kumpleto sa micronutrients. Ito ang madalas nakakaligtaan ng marami. Hindi lang protina at fiber ang dala ng sigarilyas, kundi buong hanay ng minerals at vitamins. Iron para sa dugo at energy. Calcium para sa matibay na buto. Magnesium para sa nerves at muscles. Zinc para sa immunity at wound healing. Folate na mahalaga lalo na sa mga buntis, para sa healthy na baby development. Kung tutuusin, ito ang mga nutrients na madalas kulang sa diet ng maraming Pilipino. Kaya parang jackpot na gulay ang sigarilyas. Isang serving, ang dami mo nang natutugunan na pangangailangan ng katawan. Kaya kapamilya, isipin mo, isang gulay na mura, madaling hanapin, pwedeng itanim sa bakuran, at halos kumpleto na sa nutrisyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit tinatawag itong superfood. Kung may superhero sa kusina, si sigarilyas yon, simple ang itsura, pero malakas ang dating sa kalusugan. Sigarilyas sa kultura at paano lutuin. Kapamilya, hindi lang nutrition ang dala ng sigarilyas. May kwento rin ito sa ating kultura at lutuin. Sa Luzon, madalas itong isinasahog sa sinigang, ginisa o ginataan kasama ng iba pang gulay. Ang crisp na texture niya ay parang extra bite na pampasarap sa sabaw. Sa Visayas may mga ensalada na simple lang. Pinakuluang sigarilyas, kamatis, sibuyas, suka at konting asin. Perfect pang side dish sa inihaw na isda. Sa Mindanao, ginagamit ito sa mga ginataan, malinamnam at creamy. Bagay na bagay sa winged bean dahil sumisipsip siya ng gata. Ang ganda ng sigarilyas kasi kahit saan ka sa Pilipinas may sariling bersyon ng luto. Parang gulay na nag-uugnay sa bawat rehiyon. Simple pero may sariling karakter. At kung titingnan mo, hindi lang ito pagkain. Parte ito ng ating tradisyon. Kapag may handaan sa baryo, madalas may gulay dish na kasama ang sigarilyas. Kaya sa bawat subo, hindi lang nutrisyon ang nakukuha mo, kundi kultura at alaala ng pagiging Pilipino. Kaya kapamilya, tandaan, ang sigarilyas ay hindi lang superfood sa science, kundi superfood din sa kultura. Isang gulay na nagdadala ng sustansya, kwento at pagkakaisa sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Ngayon pag-usapan natin ang mahalagang tanong. Pwede ba ito sa may problema sa bato? Ang sagot, depende sa dami at depende sa stage ng sakit. Mga positibong katangian, unahin natin ang magagandang balita. Plant-based protein. Mas banayad ito sa bato kumpara sa protina ng karne. Hindi gaanong mabigat ang trabaho ng kidneys kapag galing sa halaman. Walang kolesterol, kaya hindi dagdag pasanin sa puso at ugat. Mataas sa antioxidants, panlaban sa oxidative stress na isa ring nakakaapekto sa kalusugan ng kidneys. Tumutulong sa blood pressure control dahil may fiber at nutrients na nakakatulong mag-stabilize ng presyon. Tandaan, ang high blood pressure ay isa sa pangunahing kalaban ng kidneys. Pero may paalala, hindi lahat ng maganda ay pwedeng sobra. Ang sigarilyas ay may potassium at phosphorus. Kung sobra ang kain, pwedeng magdulot ng imbalance sa dugo, lalo na kung mahina na ang bato. Kaya para sa mga nasa stage 4 to 5 CKD o yung mga dialysis patients, kailangan talagang iwasan ang madalas o maraming kain ng sigarilyas.
Para sa early CKD, stage 1 to 3, kung ikaw ay nasa maagang stage pa lang, pwede sa kontroladong dami. Hindi araw-araw, hindi unlimited, kundi sakto lang. Mas mabuti kung pinakuluan muna. Dahil ang pagpapakulo ay nakakatulong magbawas ng potassium content, kaya mas safe sa kidneys. Kaya kapamilya, tandaan, ang sigarilyas ay parang kaibigan na mabait, pero dapat kilalanin kung hanggang saan ang limitasyon. Kung healthy pa ang kidneys mo, go ahead. Gawin mo itong regular na parte ng diet mo. Kung may CKD ka, lalo na sa advanced stage, kailangan ng gabay ng doktor at tamang portion control. Ang bottom line, hindi bawal, pero hindi rin pwedeng sobra. Parang gamot, kapag tama ang dose, nakakatulong. Pero kapag sobra, pwedeng makasama. Isa pang malaking benepisyo ng sigarilyas ay ang epekto nito sa blood sugar. Bakit ito maganda sa may diabetes? Mababa ang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito mabilis magpataas ng asukal sa dugo. Mataas ang fiber. Ang fiber ay parang traffic enforcer sa bituka. Pinapabagal ang pagpasok ng glucose sa dugo. Mabagal magpataas ng sugar, kaya hindi biglaan ang spike, mas steady ang energy, at hindi ka agad nang hihina pagkatapos kumain. Ang resulta, walang biglang sugar roller coaster na nakakapagod sa katawan. Mas kontrolado ang energy, kaya hindi ka antukin or irritable pagkatapos ng meal. Practical na benepisyo, mas mainam kaysa refined carbs tulad ng puting kanin, tinapay o matatamis na dessert. Pwedeng kapalit ng ilang high-carb ulam. Halimbawa, imbes na dagdag na kanin, pwede kang magdagdag ng sigarilyas sa ginisa o sabaw. Kapamilya, isipin mo, isang gulay na mura, madaling hanapin, at kayang tumulong mag-stabilize ng blood sugar. Hindi lang pampalusog, kundi pang proteksyon laban sa komplikasyon ng diabetes. Kung may diabetes ka, tandaan, hindi lang gamot ang solusyon, malaking tulong ang tamang pagkain. At sa listahan ng mga gulay na dapat mong kilalanin, siguradong kasama si sigarilyas. Kapamilya, pag-usapan natin ang puso, literal at figurative. Ang sigarilyas ay hindi lang pampalusog, kundi tunay na kaalyado ng ating cardiovascular health. Una, walang kolesterol. Ibig sabihin, hindi ito dagdag pasanin sa ugat. Kung ikukumpara sa karne na may saturated fats, mas magaan ito sa daluyan ng dugo. Pangalawa, may healthy fats. Oo, kahit gulay, may konting good fats na tumutulong protektahan ang puso. Parang shield laban sa sobrang inflammation. Pangatlo, may fiber na nagbabawas ng bad cholesterol, LDL. Ang fiber ay parang walis, nililinis ang sobrang cholesterol sa dugo, kaya mas maayos ang daloy at mas mababa ang risk ng baradong ugat. Ang resulta, mas mababang risk ng heart disease, mas maayos na blood pressure, mas healthy na ugat na hindi madaling magbara. At ito ang mahalagang paalala, ang kidney at puso ay magkaugnay. Kapag inalagaan mo ang isa, natutulungan mo rin ang isa. Kung kontrolado ang blood pressure at cholesterol, mas protektado ang kidneys. At kung maayos ang kidneys, mas magaan din ang trabaho ng puso. Kaya isipin mo, kapamilya, sa bawat subo ng sigarilyas, hindi lang tiyan ang napupuno. Puso at bato mo rin ay natutulungan. Simple, mura, pero malakas ang impact. Kung may gulay na tunay na heart-friendly, si sigarilyas ang isa sa pinakauna sa listahan. Paano mo ito kakainin? Kapamilya, tandaan natin, kahit gaano kaganda ang isang gulay, kung mali ang paraan ng pagkain, pwede pa ring magdulot ng problema. Kaya eto ang Pinoy-friendly at kidney-aware ways ng pagkain ng sigarilyas. Una, pinakulo ang sigarilyas. Ito ang pinaka-safe na paraan. Kapag pinakuluan, nababawasan ang potassium kaya mas ligtas para sa may kidney concerns. Pwede mo itong gawing ensalada, lagyan ng kamatis, sibuyas at konting suka. Simple, mura, pero napaka-refreshing. Parang gulay na detox sa plato mo. Pangalawa, ginisang sigarilyas sa konting langis. Kung gusto mo ng mas malasa, pwede ring igisa. Bawang at sibuyas lang sapat na para lumabas ang natural na tamis ng sigarilyas. Pero paalala, iwasan ang bagoong kung may CKD or high blood pressure dahil mataas sa sodium. Kung gusto mo ng dagdag flavor, pwede kang gumamit ng kaunting olive oil o sesame oil. Mas heart-friendly kaysa mantika. Pangatlo, huwag hilaw sa may sensitibong tiyan. May mga adventurous na gusto hilaw,
Pero kung sensitibo ang tiyan mo, mas mabuti ng luto. Kapag niluto, mas madaling tunawin at mas magaan sa digestion. Tandaan, hindi lahat ng raw ay automatic na healthy. Depende sa katawan mo. Mga paalala, iwasan ang sobrang dami. Kahit superfood kapag sobra, pwede ring magdulot ng imbalance. Huwag araw-araw na sunod-sunod kung may advanced CKD. Mas mabuti ang moderation at tamang timing. Kapamilya, isipin mo ang sigarilyas bilang versatile na gulay. Pwedeng pakuluan, pwedeng igisa, pwedeng gawing ensalada. Basta tandaan ang tamang paraan, makukuha mo ang lahat ng benepisyo ng walang dagdag na risk. Kung baga sa gamot, ang sigarilyas ay epektibo kapag tama ang dose. Kaya kung gusto mong maging mas malusog ang puso, bato, at tiyan mo, kilalanin at kainin ng tama ang sigarilyas. Magkano at gaano ito ka-accessible? Isa sa pinakamagandang katangian ng sigarilyas, hindi ito pang mayaman lang, mura. Sa palengke, kadalasan mas mababa ang presyo kumpara sa ibang gulay na in-demand, local. Hindi ito imported kaya hindi ka nagbabayad ng dagdag para sa shipping o packaging. Kayang itanim sa bakuran. Kung may maliit na espasyo ka, pwede mo na itong gawing mini farm. Ang ibig sabihin, hindi kailangang mahal para maging healthy. Kaya kung iniisip mo na ang superfood ay laging imported o mamahalin, mali yon. Ang sigarilyas ay superfood na abot kamay ng bawat Pilipino. Kapamilya, sa halagang pangkaraniwan makakakuha ka ng nutrisyon na pang world class. Kumbaga sa gulay, si sigarilyas ang budget-friendly na superhero. Simple, mura, pero malakas ang dating sa kalusugan. Kapamilya, tandaan natin, hindi lahat ng superfood ay nasa bote o supplement. Minsan, nasa harap lang natin. Sa palengke, abot kamay at abot kaya. Sa probinsya, tumutubo ng natural. Sa bakuran, pwede mong itanim at anihin. At dito pumapasok ang sigarilyas. Patunay ito na ang tamang kaalaman ay mas mahalaga kaysa mamahaling produkto. Hindi mo kailangan gumastos ng libo para maging healthy. Minsan, nasa simpleng gulay ang tunay na lakas. Kung may CKD, diabetes o high blood ka, huwag kang matakot sa pagkain. Ang sigarilyas ay hindi kaaway, pwede itong maging kakampi. Ang susi ay tamang dami, hindi sobra, hindi kulang, at tamang paraan ng pagluto. Pakuluan, igisa ng konti, ihalo sa gulay. Simple pero epektibo. Ang mensahe ko, huwag mong hayaan na takot ang magdikta ng diet mo. Mas mabuti na alam mo kung paano gamitin ang gulay na ito para sa kalusugan mo. Kapamilya, ang sigarilyas ay paalala na ang kalusugan ay hindi kailangang mahal, hindi kailangang komplikado. Basta may tamang kaalaman, tamang diskarte, at tamang puso sa pagkain, kaya mong maging mas malusog araw-araw. Kapamilya, nakita natin na ang sigarilyas ay hindi lang simpleng gulay. Isa itong superfood na abot kamay, mura at kayang magbigay ng proteksyon sa puso, bato at blood sugar. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement para maging healthy. Minsan pa nasa bakuran lang o nasa palengke ang tunay na sagot. Kaya ang hamon ko sa'yo, subukan mo ang sigarilyas ngayong linggo. Isama mo sa ensalada, igisa mo ng simple o gawing partner ng paborito mong ulam. At kapag nagustuhan mo, i-share mo rin sa pamilya at kapitbahay. Dahil ang kalusugan, mas masarap kapag sabay-sabay na ini-enjoy. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like mo na agad, subscribe para sa iba pang health tips na Pinoy-friendly, at i-share mo sa mga kaibigan at kamag-anak na gusto mong maging mas malusog. Tandaan, ang tamang kaalaman ay mas mahalaga kaysa mamahaling produkto. At dito sa channel na ito, lagi kang may kakampi para sa mas malusog na buhay. Ako si Doc, kapamilya mo sa kalusugan, at lagi kong paalala, alagaan ang sarili, alagaan ang pamilya,